Isang malagim na pangyayari sa buhay ng isang pamilyang Pilipino sa Edmonton ang nagtutulak ngayon para sila'y sumugal sa isang negosyo. Na-diagnose po ng bone cancer ang anak ng mag-asawang Capistrano na ngayon sinisikap na maitayo ang Japanese restaurant na posibleng bumuhay sa kanilang anak. Narito ang report. Hindi inakala ng pamilya Capistrano na sila'y mahaharap sa isang malaking pagsubok ang lumabas na bukol sa kanilang 16 na taong gulang na anak na si Zyril, isa na palang seryoso at malubhang karamdaman. Yung tubo ng buko niya, one day lang siya, as in parang nakulam. Yung nagulat na lang kami na ang laki niya agad, pagtanggal ng kamay niya, as in, sabi ko baka na-disgrasya ka, wala. Pusa lang siyang tumubo. Ayun po, tapos yung mga ilang linggo, na ano po namin siya, na-diagnose siya ng osteosarcoma. Mas kilala ito sa tawag na bone cancer at para maagapan, tinanggal na ang apektadong buto sa kanyang kanang balikat. Nagpapagaling na ngayon ang kanilang anak. Dinadanas niya po yung mga, alam niyo po pag nakimo na, yung resistensya mo kasi medyo bigla ka na lang magkakasingaw, bigla ka na lang mahina sila, alam mo yung ganun po. So ako naman pong magulang, syempre, di ko alam kung paano gagawin, paano ko makakatulong sa kanya. Ang ginagawa ko siya ng mga juice, mga healthy juice, herbal, ganyan. Hindi nila kayang ipaliwanag ng mga salita ang sakit na kanilang nararamdaman sa mga panahong naghihirap ang kanilang anak. Nakakatrauma po, mahirap po pala magkasakit yung anak. Parang kahit marami ka pang anak, isa lang ang magkasakit para ka nang gumuho yung mundo mo. Pero nga gawa nga na kailangan lang naming lumaban tsaka kumapit kay Lord. Sinabi ko sa kanya na nandito ako, susuportahan kita kahit anong mangyari. Sabi ko, labang ka lang, yun nga, pray ka lang. Nandito kami ng mga kapatid niya. Ang pangyayaring ito lalong nagtutulak sa mag-asawa na gawing matagumpay ang bagong tayo nilang Japanese restaurant sa Edmonton na Zaikaya Roll. Kaya talagang sabi namin, hindi talaga pwedeng mangangamuha na lang talaga tayo kasi yung mga anak natin mahirap ayaw din namin na mangamuhan sila tulad ng panganay ko po. Syempre, mayroon na po siyang diferensya. So binibuild po namin talaga tong ano na to para sa kanila talaga. Ang dating mga sushi at sashimi na inihahanda lamang nila para sa mga bisita sa bahay, nagawa na nilang negosyo ngayon dahil marami na rin daw ang naghahanap sa lasa ng mga ginagawa nilang pagkain. Tapos nagtataka po kami, parang habang tumatagal, dumadami siya every weekend, may nag-aano na po sa amin, nag-chat, nagme-message ng order, ganyan. Tapos habang tumatagal, marami na po talaga sila. Parang napaisip po kami na parang maganda rin po talaga. Parang ang sarap i-business, ganun. Sa ngayon, take out pa lamang ang kanilang Zaikaya Roll pero inihahanda na rin ang isang branch kung saan magkakaroon na rin sila ng dine-in. At ngayong gumaganda na ang lagay ng kanilang anak, ninanais nilang ibahagi ang kanilang kwento sa pag-asang mapalakas din nila ang loob ng iba pang pamilya na dumaraan din sa kanilang naging karanasan. Kahit mayaman, mahirap, wala talagang lalapitan sa kanya lang. Sa Diyos lang talaga. Tiwala lang talaga sa kanya. May time talaga na mararamdaman natin na parang hindi natin talaga kaya. Alam mo po, umiyak po ako sa loob ng sasakyan. Doon lang po ako umiiyak at sumisigaw. Habang nagdadrive papunta sa ospital, doon lang po ako sumisigaw kasi hindi ko na po kaya. Pero Lord, ay magdadasal ka lang talaga. Mahirap man daw pagsabayin ang pag-aalaga sa anak na may sakit at ang pagtatayo ng bagong negosyo. Lahat nila kakayanin para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at kanilang pamilya dito sa Canada.